Hello and welcome po muli dito sa ating tutorial ng Basic Construction Estimate. Tuloy lang po tayo dito sa ating computation. Bali nandito na po tayo sa pang siyam or item number 9 na item of works, which is plastering works. So ano po ba yung plastering works? Ang plastering works po in Tagalog ay palitada. Okay, so yan, papalitadahan po natin yan. Okay, so itong sa drawing na nakikita nyo, mapansin nyo, may mga line sa gitna yan. Okay, so ano lang po yan pa, ito yung diagram kasi natin o 3D illustration nung ating bahay, no. So imagine niyo na lang po na walang linya-linya diyan. Okay, so yan ang papalitadahan natin, no. At saka kailangan din nating i-consider yung ito. Kung mapapansin niyo, no, ito. Yan, i-consider natin na sa plastering yan. Okay, ang concrete cornice. Okay, cornice. Okay, yan, no. Yan, okay. So, paano ba mag-estimate ng palitada? Okay, so punta tayo dito sa ating per item computation. So, lagay ko na dating materyales. Dalawa lang po yan. Semento, Portland cement, at saka buhangin. Okay, so, ito, syempre, per bag yan. Ito, per cubic meters. Okay, so, madali lang po mag-compute yan once na may area ka na. Okay, so parang yung ano natin, concrete, 'di ba? Once na may volume ka, makukuha mo na yung mga quantity na to, no? So, kagaya din itong masonry, once na may area ka, mako-compute mo na. Okay? So, parang ito, 'di ba? Kailangan lang ng area, mako-compute mo na 'yan. Okay, ganoon din po sa plastering. So, pag may area ka diyan, madali na lang po 'yan. Okay, so dito lang tayo magtatagal sa plastering. Okay, so compute natin yung area ng papalitadahan natin. Okay, so ito may separate tayong tabulation dyan. So ito po yan. Okay, mapapansin nyo dito sa ating puntahan ko itong 3D. Yan, mapansin nyo yung ano, halos similar lang yung area nya sa area na ginamit natin sa CHB, no? Halos parehas na lang yan. May konti lang tayong ibahin dyan. Okay, so ano ba yung mga ibahin natin? Okay, so for example, ito unahin na natin yan, yung 3.05. Okay, mapansin nyo yung area nyan, ito yan. So ito po yan. Okay, so ito yan, 3.05. Okay, so from top of tie beam hanggang dito. Okay, so kung paano natin na-review yan ay nakuha, pwede nyo pong balikan yung ating previous discussion dyan, no? So yan po yan, mapapansin nyo din dito sa lower right corner, yan, no? 3.05. Okay, pero dito iba na yung gagamitin natin kasi nga pati to papalitadahan at saka ito, 'di ba? Syempre may palitada yan. So ano na yung gagamitin natin na height? Okay, so kung pupuntahan natin yung plano, ito siya. Okay, so puntahan natin tong front elevation. So ang pwede natin i-consider ito, yan hanggang dun sa may ilalim. Okay, pero isa-isahin natin, no? Ibig sabihin from finished grade line to second floor, and then second floor hanggang dito. Okay, kung hanggang saan ba yan. Okay, so unahin ko na to. Galing dito sa finished grade line, ito po yan. Papunta dun sa second floor. So ano ba yung nakalagay? So ito po yan, no? So ayan, no? 0.3 plus 3.2. Or kung gusto niyo i-consider itong nakalagay na elevation, ayan, no? 3.5, 3,500 millimeters. Okay, so yan, 3.5 po yan. So ilagay na natin dito. Okay, so 3.5. Okay, and then yung length naman niya, yung perimeter lang yan. So ito, siya na rin yan, eh. Ayan, no? Siya na rin po yan, no? So 3.2 times 4, and then hindi pala yan yung kukonsider na. Oo, tama. Ito yung kukonsider natin. Okay, mapansin nyo 3.2 times 4 plus 3.7 times 4. Ito po yan. Yung clear distance niya, yan, no? And then ito. Okay, tatanungin nyo, bakit hindi natin isasama yung column? Okay, so mamaya po yung column, no? Separate natin na ano yung computation. So, mamaya ma-explain ko kung bakit separate yan. Okay, so tuloy po tayo. Kopya ko na to. I-equals ko na lang yan. Okay, so automatic na yan dyan, no? So, yung area. Area is length times width or length times height. Ito length times height, no? And then ito lagay ko ground floor.
Then ito second floor. So yung second floor natin dito magkakatalo na onti. Okay, pansinin nyo kasi yung ano natin, ceiling natin hanggang dito lang eh. Pansinin nyo. Hanggang dito lang, hindi naman siya aabot dun sa sa may taas, 'di ba? So hindi na natin papalitadahan 'yan. So hanggang saan yung palitada natin? Okay, so yung palitada natin hindi pwedeng sagad diyan, no? Kasi po kapag pinakuan natin 'yan o ni-revet natin 'yan, possible na mag-crack. So makikita. So magpapausli tayo diyan ng onti. Or pwede nyo pong tingnan ito. Pwede nyo i-consider to. Itong nandito sa may detail of roofing. Mapansin nyo ito yung ceiling line, no? Ceiling line. Kung ako lang, ang i-consider ko hanggang dito na sa may ilalim ng biga. Okay, so kung susukatin ko po yan, ano bang lalim yan? Okay, so ito siya. Ano bang distance nito? Okay, so kunin ko lang po, no? Yan, so halos 0.3, medyo malaki pala. So ang gagawin na lang natin, mag-adjust tayo dito mga ano siguro 150 mm. So masyadong malayo pala yan dyan. Okay, so 150 mm. Okay, ngayon sukatin nyo to. Okay, masusukat nyo naman yan gamit yung ruler, no? So sukatin nyo to para makuha natin, di ba 150 yan. Okay, so ano tong naiiwan dito? Parang ito yan, no? Kung ang sabi natin magsukat tayo dito ng 150, yan, so parang ito siya, no? Yan. Yan, ano naka 1:10 kasi to eh. Kaya 1,500 yan. Ngayon, ang kailangan natin distance ito. Okay, so bakit yan ang kailangan natin distance? Para ileless na lang natin ito. Ito. Sana ba yun? Mas maganda. Okay, ito. Para mas ma-imagine nyo. Okay, ito. Itong 3 meters kasi na yan, hanggang dito yan, no? Okay, so ileless na lang natin yung nakuha na natin. Ito. Okay, I hope na imagine nyo, no? So, ang 3 meters kasi natin from second floor to top of roof beam, ito yan, hanggang dito, di ba? Parang ito yan. Punta natin yung struct sa whole, sorry. Yan. Concrete, yan. So, ito po yan. So, ito yung 3 meters natin, yan. No? Yan yung 3 meters. Pero, sabi natin, hindi natin sasagad. So, parang yan. Ito yung nakuha natin distance, which is 0.45. Okay, so 0.45. Ang height na dito is 3 minus 0.45. Okay? And then yung length, pareho na lang po yan. No? Length, pareho lang yan. Okay, so puntahan natin yung length nya. Pansin nyo, no? Ito, 3.2 yan. 4 yan kasi exterior, no? 3.7 naman yun sa kabila. Okay, so yung explanation niya nandun sa ano natin, sa masonry works. Okay, so yun po. And then okay, goods na tayo dito sa 6 inches. Okay, pero hindi pa natin na i-leles to. Okay, ngayon kailangan natin yung area na yan. Area na yan. Okay, which is nakuha na natin. Ito na yan, no? So pareho lang po yan, di ba? So wala namang nagbago dun sa area na yan eh, no? Okay, so take note one side pa lang po yan kasi syempre palitada natin magkabilaan, no? So yan, and then itong sa loob D4, ito ground floor and then second floor. Okay, so ang ground floor naman natin, unlike dito sa CHB or sa ano quantity ng CHB, itong ginamit natin is ito from ground floor to tie beam. So ito yan. So hindi yan ang gagamitin natin. Okay, so ang gagamitin natin, syempre ang papalitadahan lang natin from flooring hanggang ceiling. Ano ba yung distance na yun? Okay, so tingnan natin. Flooring to ceiling. So ito po yan, 2.8. Okay, pero once again, kailangan nating maglagay ng ano dun, ng pasobra, no? So yung sinabi ko kanina dito na 150, pwede nyo i-adjust yun actually eh. So pwedeng 50 to 150. Pero dito tinitingnan ko kasi, okay, so kung 2.8 yan, ang maiiwan dito is 0.4 hanggang ilalim na yun ng biga. Ay hindi pa pala, kasi 0.35 to, diba? So
So, ang pwedeng ano pala natin, sagad na dito sa biga. Okay, so alam natin yan na 0.35 yan. Okay, so yung karamihan. So, 0.35. So, ito, 3.2 minus 0.35 which is, okay, lagay ko na dito. Ground floor. 3.5. Joke lang. 3.2 minus 0.35. Okay, so 2.8. And then yung length niyan, ito na rin gamitin natin. Okay, so ito po yan. Review natin to. Ano bang distance yan? So 3.2 plus 3.7. Okay, so ano ba yan? So ito yan. Ito yung sa loob, no? Dito na lang. Okay, so ito po yan. Yan, ito yung 3.7, ito yung 3.2. And then ito i-add pala natin to, no? Yan. So ano ba yan? Ito 1.4 and then 2.1. I think yung ginamit natin diyan. Ayan, 2.1 plus 1.4. Okay, so parehas na siya ng itong, kumbaga ito parehas na to yung height niya. Okay, so idagdag ko dito plus, i-plus ko na yung nandun, yun na din yun no? So 10.4. okay, so next natin, ground floor pa pala kasi meron pa tong sa sink. Okay, yung sa sink syempre yan may palitada pa yan. Okay, so yan. So 4. Okay, so kunin natin yung haba niyan. Height pala nakalagay dito, no? So ano bang height nan ulit? I-consider nating height. Sorry, nakalimutan ko. Okay, kitchen sink pala 1.4. So 1 meter pa rin ginamit natin. Kung hindi ako nagkakamali, no? So 1 meter and then yung length doon is kitchen sink. So ito siya. 0.6 ata na tatlo yun. Ayun, 0.6 na tatlo. Okay, so yan po yun, no? So take note hindi pa yan na ita-times 2. Okay, so magkabilaan. So isang area, madali lang naman yung pag times 2 kasi niyan. Okay, so dito naman sa second floor. Okay, check ko nga itong second floor natin. Ito, second floor. Okay, ito kasi sa second floor may naka-specify na height na, no? So 2.6 na siya. So magagdag ka ng 0.15 pero i-check natin. Kasi alam natin yung biga natin dito ay 0.3, di ba? Okay, so 0.3. Concrete only yan. So ito yung level ng ano natin ceiling. Sa labas to sa labas yan. So tanggalin ko yan. So ito kasi yung 3 meters, no? 3 meters. So ang ceiling natin is 2.6. Ito 0.3 lang. Ibig sabihin 2.7. So isagad na natin dito. Ibig sabihin may may allowance ka doon na 100 mm. Okay, so 2.7. Okay, so yung length niyan parehas na rin dito. Okay, so 10.4. Okay, so ito second, ayun 10.4 parehas lang. Okay, so next po natin, okay, yung mga 4 inches, no? Septic tank, ST. Okay, so yung height natin sa septic tank, anong page ba naman? 28? Sorry, page 28 ba? Ayun, so page 28, yung height natin sa loob. What happened? 28, ayun. So yung height natin sa loob, yun nakalagay na 1.77. And then ito yun 1.77. Okay, so yung height na yun, and then kunin natin yung sa loob. Okay, so yung sa loob niyan, ito nakalagay na 2 meters sa loob and then 1 meter naman dito sa kabila. Dito sa kabila naman, I think 1.75 minus 0.15 ata na dalawa, 1.45. Tama ba? Anong size ulit nito? D4 ba to? Okay, so kung D4 pala yan, 0.2. So 1.55 pala yung loob. Okay, so ito 3 meters na to. Kasi 2 plus 1, no? So 2 plus 1, 3 meters, dalawa magkabilaan. And then itong 1.55 coming from 1.75 minus 0.1 minus 0.1, yun yung 1.55. I-times mo ng 4 kasi dito. Ayan. 1, 2, 3, and 4. Okay. So lagay natin. So yung height niya 1.77. Double check. 1.77. Okay. So
So ito 3 times 2 plus 1.55 times 4. Okay, so yan na. Okay, may nakalimutan pa ba tayo? Okay, so yan, and then itong tubiles. Itong tubiles, pareha lang po yan. Yung mga LLS natin, syempre kailangan nating iles dito yung mga pintuan. Okay, so yan. Kailangan nating iles yan. Okay, kasi yung computation natin na to, as a whole yan. Kumbaga walang butas. So, kailangan butasan yan kasi hindi naman yan papalitadahan, no? And then, ang next po nating i-consider yung column. Ilagay ko na lang dito siguro. Column. Wala pala akong nakalagay na, no? Dito na lang. Column. Column. Okay. Kapital na lang lahat. Column, and then okay, dito naman sa column, ang gagawin ko dyan ganito. Okay, so kahit nasabihin na ano na ito, kahit nasabihin ito, kahit nasabing may hollow blocks doon, ang gagawin ko dyan kumbaga iyang poste na yan papalitadahan yan. Okay, so bakit ko ginagawa yun? Kumbaga dun ko na kinukuha yung allowances ko. Okay, so bakit ba may allowances? For example, ito. Yan. Hindi na pwede nyo kunin kasi yan eh, di ba? Mano-mano, syempre may palitada yan, di ba? And then saan pa ba? Sa mga corner, mahirap palitadahan yan. So, kaya ang ginagawa ko, kino-consider ko na yan. At the same time, mas mabilis yung computation. Okay? So, kaya yun ang gagawin natin, kunin natin yung isang poste, then palibot niya. Okay, so ang pagkuha niyan ng area niyan is 0.3, di ba? Lahat 'yun 0.3. 0.3 times 4. And then ita-times ko sa height. Ano ba yung height na considered natin? Okay, so yung height na considered natin, ito 6.5 minus 0.45, di ba? Diyan muna yan. Dito ko muna ilagay yun. 6.5 minus 0.45. Okay, so 6. Yung 0.45 po na yun is ano yun yung kanina yun. Okay, balikan nyo na lang. 0.45. Okay, so kasi hanggang dito lang tayo, no? Teka lang pala. Kasi yung sa loob pala, ano, no? Hanggang mas mataas pala sa loob. Ito. Mas mataas pala. Ang kinonsider pala natin dito sa loob, hanggang ilalim, yung may palitada, no? So, yun na lang considered natin. Okay. Pansinin nyo dito sa loob, ang kinonsider ko hanggang ilalim ng biga. Dito sa kabila, hindi. Okay, pero ang gagawin ko, pareho na lang na nandyan. No? Yung sa column lang, no? Okay, so, pwede nyo kasing, ang gawin nyo kasi, yung mga nasa labas, iba yung height. Yung nasa loob, iba yung height. So, matrabaho lang. Okay, ang gagawin ko, isahan na lang. Okay, so 6.05. Mali ito, 0.3. Okay, so 6.2. Okay, so yung 6.5, ito po yan malito kayo. Ayan, nakalagay na 6.5. So ito yung 0, 0 natin. Ayan, kung gusto nyo naman, ayan, 0.3 plus 3.2 plus 3. Okay, 6.5. Okay, so yan din po yung purpose ng elevation. Okay, yun yung height nya. Okay, so balik po tayo dito. 6.2 times 6.2 times 9. Siyam na poste. Okay, so 66.96. Okay, ngayon baka malilito kayo dyan sa 0.3 times 4. So, ganito po yan. Balik ko lang yan. Ganito po ang explanation niya, no? Ay, ba't nawala? Wait lang ba't nawala yun edit and hide all. Ayun. Okay. So, ganito po yan. 0.3 and then 0.3, for example, no, baka hindi nagigets ng iba yung so yung height natin which is 6.2. So ito po yan, ang explanation nung ito, yung 0.3 times 4. Yung 0.3 times 4 na po yan, yung tinatawag natin na perimeter. Ito po yan, no, yung 0.3 tapos 4, di ba? 4 yan square yan no. And then pag ang mangyari dyan, parang muna siya, parang binuka mo na siya, magiging ganito na siya. 0.3 times 4 is 1.2. Parang ganito na siya.
parang yan 1.2 1.2. So parang ganyan na ang nangyari, parang ini-straight lang natin yung isang poste. Okay, so ganyan po ibig sabihin yan. Yung 0.3 times 4, yun po yung tinatawag nating perimeter nya. Okay, and then perimeter times height, yun na po yung surface area na tinatawag, or area. Okay, another explanation yan, kung hindi nyo naintindihan yun, is ito po. Kung tanggalin ko to, ilagay ko dun sa kabila. Okay, so pareho lang po nun, di ba? So ang explanation po niyan is ito. Ito, dalhin ko dito. Times 9. Pareho lang yan. Okay, so ito, yung 0.3 times 6.2, ito po yung isang side, yan. Diba, 0.3 yan. 0.3 times 6.2, yan. And then, i-times natin sa 4 kasi apat yan. 1, 2, 3, 4, diba? Apat yan. So, yan na yan. Kaya tinimes natin ng 4. And then, times 9 kasi siyam na poste. Okay, so, ganun po yung explanation yan, no? So, I hope naintindihan nyo. So, burahin ko na yan. Then, check ko lang po yung recording, ongoing. Bilis 21 minutes na agad. Anyway, continue po tayo. So yan, meron na tayong column. Okay, so pag-add na lang natin mamaya yan. And then, ang next po nating i-consider is ito. Yan. Yan, itong loob na yan, ito. Ito mismo, yan. Yan. Ito, yan. Siyempre, kailangan palitadahan yan, di ba? So, para makuha yan, pati na rin to, no? Kahit na may hamba yan, isama na natin. Okay, so para mas safe tayo, mas marami. Okay, pero kung gusto nyo naman na mas sigurado, talagang 0-0 na computation, pwede nyo i-less yung hamba. Okay, so teka lang. Hindi na pala natin ilalagay dito. Ang iniisip ko pala dito. Okay, so hindi na pala natin isasama dito, no? Yung iba kasi masyadong makapal yung wall, may space pa doon. Napapalitadahan. Okay, kaya pala yan. So, hindi na natin isasama yan, no? So, sa Windows lang tayo. Okay, so punta tayo dito sa Windows. Take page 9. Yan. Kunin natin yung perimeter nya, no? So, sa W1, check ko lang. So, dito na kasi to eh, no? So, W1, area kasi yan eh. So, dito ko na lang ilagay. Wait lang. Wait lang, no? Kung gaganto yung gagawin ko. Wait lang po, Yan. So, pareho lang yan. Kaya papansin nyo yung sum niya. 33.375, pareho lang. Okay, so ito, teka lang so ang gagawin ko kasi dyan, ganun din to sa kabila. Okay, kailangan pa ba to? Hindi na pala, sorry, hindi na pala kailangan. So ito, ito area, additional area to, additional area. Lagay ko na lang dyan. So, equals yan. So, ito, ay, wala. Sorry. Ang gagawin ko dyan, ito nakalagay na kasi dyan. Ay, mali. Okay, so mali. Ito dapat, ikakopy ko to. I-paste ko. Okay, mali na naman. Mali na naman. So, Control C lang pala. Control C, Control P. Okay, para makita ko ito. Yan, makita ko yan. Hindi na ako pupunta ng plano. Ayan, hindi na ako pupunta diyan. Naiisa-isahin ko. Ano bang haba niyan? Kasi, 'di ba? Kasi ang kailangan natin is itong haba niyan, 'di ba? Yan, yung haba niyan lahat. Okay? So, nandito na kasi yan. Ayan yun na yung nilagay na natin diyan. Okay? So, kaya ganyan ang ginawa ko. Okay? So, para makuha yung kunin ko muna yung length. Okay? So, yung length muna. Okay, yung teka lang, ibaba ko to. Baka tamaan mamaya eh. Okay, so kunin ko muna yung length. So nakalagay dito 1.2 tapos 1.5. So ang length niyan times 2 plus 1.2 times 2. Okay, so yun po yung length niyan, ito
Ito, I think W1 tong sample na to, yung sa harap. Yan o, 1.2 and then 1.5. Okay, pareho lang po yan. Kaya nakalagay 1.5 times 2, 1.2 times 2. Dito naman sa kabila, 1.2. Tapos 1. Okay, so ganyan lang po palagi. I-ano nyo lang. Ito naman, 1 times 4 na yan. Okay. Ito, 0.4 and 0.6. Itong isa, pareho lang. Ay, may nakalimutan ako. Okay, mamaya na lang. Lagay ko na lang dyan yung length. Dito na lang. And then ito, 2 and 1.2. Okay, next, 1 and 1.8. Okay, so, mali yun. Okay, so, double check ko muna bago ko ituloy. Yan, okay. Okay, so ito 0.5, 1.8. Next 1.8 and 1. Okay, next po 1 and 2.15. Okay, so itong okay, hindi na pala yan kasi door pala yan. Hindi natin isama yan. Okay, so yan po yung perimeter, no? So yun po yung length pa lang na yan. Okay, so ita-times natin yan sa thickness. So ano bang thickness natin dyan ay consider? Okay, ang consider na natin na thickness niyan ay ang thickness na i-consider natin ito, ilagay ko na lang dito. Thickness ay 0.15 plus 0.02 times 2. Okay, so 0.19. So pwede rin na pala na 0.2 para mas para hindi kayo maluto. Pero bakit 0.02 muna? 0.02 kasi yun yung assumption natin na thickness ng plaster. Kasi 'di ba 6 inches 'yan. 6 inches yung perimeter, 'di ba? So 6 inches 'yan plus plastering dito na yung 6 inches kasi natin is 150, 'di ba? So 150 plus yung dito na 20 mm, 20 mm. So ito 'yan. 0.19. Okay, so yan ang consider natin. Yan times ito. Wait lang muna. Ito muna times length. So ngayon thickness, no? Burahin ko muna yan. So itong nakuha natin na to, yan yung area. Ba't parang unlucky? 5.4 length. 6. Wala pa pala dito yung thickness. Wait lang. Ito yan. So yung thickness na yan, THK. Okay, thickness nya 0.19. I-times ko siya. Times ko na to dito, no? Pero kaya ako hindi ko, kasi magpo-formula pa tayo dyan. Okay, so dadrag ko na lang na ganyan. Okay, so and then equals. Okay, so ito na siya. Ito na yung area ng ating additional area. Okay, so kompleto na yung area natin. So ito, balikan ko lang, explain ko lang. So ito na yung ano natin, parang ito yung width ng ating papalitadahan dyan. Okay, so lahat ng bintana, no? Lahat yan. Okay, so yan po yun. So 0.15 plus 0.02 na thickness nung plastering. So ito namang isa, yan, so ito yung thickness, di ba? Ay yung length natin i-times ko dito sa width. Width, ito yung width na yan, yung kanina, yung 0.19. And then i-times ko siya sa quantity kung ilang W1. So ito na po yan, no? So yan na yan. Yan kasing formula na yan na dollar, parang naka-fix na po yan dyan. Kaya po may formula. Okay, so yan. Yan na po yung area. Kung gusto nyong manu-manuhin para masigurado, yan. Pagaya nito, sampulan natin itong 4. Diba? 4 times ito times isa. So 0.76. Pareho lang po yan dito. Okay, so yan. Meron na tayong total area. Wala. Equals to. Wala pala yan. Okay, so meron tayong total area. Lagay ko na lang dito. Total area.
Okay. Ito. So, unahin ko to. Itong net natin. Ito na. Yan. Plus net area. Plus net area. Plus column. Okay. 291.44. Okay. So, 291.44. Wait lang. Okay, so hindi pa natin na times 2 yan, no? So, ito hindi na natin ita times 2 yan. Teka lang pala. Ulitin ko, no? Para minsanan yung pag times 2 ko. Ito hindi ko na ita times 2 to kasi okay na tong septic tank, eh, di ba? Hindi na natin ita times 2 yan kasi nga yung septic tank isang side lang naman yan, no? So, ang gagawin ko diyan, ito na lang. Ito ita times 2 ko to para madali, para hindi kayo malito. Ganito na lang. Sorry. So ito times 2 plus ito times 2, pero ma-minus ko to septic tank. Okay, and then ipa-plus ko tong dalawa. Okay, so final na yan. Yan na yun. Okay, so ulitin ko, no? Times 2 itong sa 6 inches, times 2 itong 4 inches, pero may minus natin to kasi kung ita times 2 mo yan, ibig sabihin times 2 mo yung septic tank. Pero ima-minus natin para ma-minus yung isang side, no? And then ipa-plus natin yung sa may windows and then yung sa columns. Okay, so yan po, 477.69. So yan ay ilagay na rin dito. 477.69. Okay. Yan, meron na tayo mamayang Portland cement. So paano mag-estimate ng Portland cement? Ganito po yan. So pag estimate po dyan, ito ita-times ko lang siya sa 18, no? Teka lang, times 18 times ito muna pala. Mamaya balikan natin yan para tama lang yan. Yan. So ito yung thickness ng ating, di ba, 0.02. So i-times mo lang yung area, yun na yung volume niya, di ba? So 0.02 parang yung gravel sa concreting natin, di ba? Okay. Kaya dito mapapansin nyo times 0.02 times yan. Kaya mapapansin nyo dito, kung sa concreting 9 lang yan, di ba? So ito is 18 yan. Okay, so yan po yung pag-estimate niyan. So in short, ulitin ko, pag estimate ng Portland cement, kailangan alam nyo muna yung thickness, syempre. So ito po yung thickness niya. Okay, yun yung volume, kumbaga volume na yan. So yung volume na yan, pwede nyong take note, 172 yan. So pwedeng gawin nyo na diretso ng 18. Okay, so ganun yung gawin nyo. Okay, ganun lang kadali. Pero naman, kung gusto nyo naman ng yung sa table ni Fajardo, ito siya. Yun po yung explanation nun kung bakit ganito siya. Okay, pansinin nyo So 20 mm yung thickness. So yan po kasi mga consideration. Syempre sa actual, magbabago talaga yung mga thickness, di ba? So yun ang mahirap dito sa plastering kasi sa actual, pwedeng kapag kasi wala sa hulog yung hollow blocks na yan, malaki ang kakainin. Kailangan mong habulin yun eh. Unless ayaw mong habulin, so pangit nga lang yung wall mo kung ganun. Okay, so kaya yun, iba-iba. Okay, in fact, minsan umaabot pa ng 50 mm yan kapag wala talaga sa hulog. Pero pag maganda naman, tapos mababa lang, kapag mga mabababa, halimbawa kanal na hollow blocks, maliliit lang yun, mga 10 mm, mga 12, ganyan lang yan. Pero ang kukonsider natin is 20 mm. Okay, so ito, balikan natin. So kung 20 mm nang gagamitin natin, so ito po yan, 20 mm, and then class A tayo. Okay, so yung class A natin, ito siya, 1:2. Yan, 1:2. Okay, so ito rin yan nakalagay dyan. Okay, so 1:2. Ganun po talaga yung palitada ng 1:2. Pero yung iba 1:2.5 minsan ang ginagawa. Pero stick tayo dito sa formula 1:2. Okay, so nakalagay dito, no? Ito sa sand, pansinin niyo yung sa sand. Kung ano yung nandito sa taas, siya na rin yun. Okay, ito kasi naka mm. Okay, so kung ano daw yung area, i-times mo lang dito. Okay, yun na yung volume ng sand. Kaya pansinin nyo yung ginawa natin dito. Yun na rin yun. 0.02. Ito yun, Okay, then itong area naman, 0.36. Saan nakuha yung 0.36? Ito po yan. 0.02 times 18. Yan, 0.36.
Kaya po 0.36 yan. So, para hindi nyo na kailangang memorizein yan, ito na lang gawin nyo. So, kapag may area na kayo, i-times nyo sa thickness, yan. Meron na kayong volume ng sand. Para makuha naman yung sa ilang bag ng semento, i-times nyo sa 18. Ganun lang kadali. Okay? So, I hope malinaw po, no? And then, lagyan na natin ng unit cost. Siyempre, yung unit cost na, para pareho lang yan. Dito. Okay? So, yung sand natin, 600. Okay? So, meron na tayo nga. Okay? So, copy ko lang and then equals. Okay, so 45,000. Okay, so dito sa plastering works, mas malaki ang labor cost sa material cost. Take note So makikita yan natin mamaya. Okay, so I think may time pa tayo. So maaga pa. Tuloy natin yung labor cost. Okay, so yung labor natin ito kopyahin ko na lang to. Ito 1, 2 and 3. Okay, so masonry yan. So yung number of ano natin, so ito na rin yan gamitin natin. Okay, so dito ang manpower natin 1. Okay, so ano ba ang output natin dito? Okay, sa output naman po depende pa rin yan. Okay, pero ang usual talaga na ginagamit dyan is 8 square meter per Monday. Okay, pero ang gagawin ko dito hindi is 8 kundi 7.5 lang. Bakit? Dahil po dito. Yan. Dahil sa mga yan. Okay, mahirap pong gawin yan. Actually, yung 7.5 pwede nyo pang babaan yung gawin nyo pang 7. Ibig sabihin, 7 square meter lang ang mapapalitadahan nila per Monday. Okay? So, again, depende pa po yun sa papalitadahan nyo. For example, ulit dito. Kapag magkokontrata kayo, sobrang dami na ganto. So, dapat mas mababa kasi mahirap palitadahan yan, di ba? So, unlike kasi dito sa wall, talagang madali lang, sige-sige ka lang. So, yun po yung mga kailangan nyo i-consider. Okay, so dito, gagawin ko na lang 7.5, no? Okay, so take note kinonsider ko na po yan, yung mga yan. Okay, palitada pa rin yan. Kung gusto nyo naman, i-separate nyo na computation yan. Halimbawa, per linear meter, ilang linear meter magagawa sa isang araw. So, computein mo yung mga yan. Okay, pero sa akin, for simplicity, ganyan na lang po. Okay, 7.5. Okay, so dito naman, ito, i-divide ko siya sa times ito. Okay, so 21.23 days. So ito na ilalagay ko dyan. Okay, and then ito syempre para pareho yan. Okay, so yan, and then ito yan, and then equals 87,000. Okay, so yan. Hindi naman natin kailangan dito ng equipment cost di ba? So kaya mapapansin nyo, no, halos doble yan. Ganyan po talaga sa palitada, no? Kaya kung gusto mo mag-estimate ng labor cost sa plastering works, yung mga by percentage, i-times 2 mo na lang yan, di ba? Dito sa concreting natin, ito kasi for example, no, ito is 35% ng material cost ay labor cost. So parang ganyan. Okay, so balik tayo dito, plastering. I-summarize ko na lang. Total ko, I should say, total ko na. So 132,000 sa palitada. Okay? So okay na tayo diyan. Kung sakali may nakalimutan ako, sa next na natin gawin. Okay, so i-summarize ko na siya. Ilagay ko na siya dito. Okay, plastering. And then yan, next material cost. Next, labor cost. And then, wala tayong equipment cost. Okay, so drag ko to. Copy na yan, automatic. 132,330. 132,330. 132,330.
Okay, so goods na tayo dyan. So I hope okay tayo dito. Once again, kung may nakalimutan ako, may hindi ako or may mali ako sa computation, banggitin ko na lang dito sa next natin na computation, which is the formworks. Okay, so yun lang po. And once again, no, kung sa tingin nyo po medyo nakakatulong yung ating tutorial, pwede nyo pong i-share para marami po tayong matulungan. And kung may question po kayo, pwede po kayo mag-comment dyan. Okay, yun lang po. And maraming salamat and God bless everyone.